Ang malakas na ulan ay walang humpay sa paghampas sa bubong ng mansyon ng pamilya Montesillo. Sa labas ang hangin ay humahagupit sa mga puno ng akasya na tila ba nagpupumiglas ang kalikasan laban sa isang hindi nakikitang kaaway. Sa loob ng maliit na kwarto ng mga katiwala, nakaupo si Eli sa gilid ng kanyang kama. Hawak niya ang isang lumang rosaryo at ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang dinadasalan ang bawat butil nito. Ang katahimikan ng gabi ay binasag ng matinis na tunog ng intercom na nakadikit sa dingding. Napatalon si Eli sa gulat. Eli, pumunta ka sa opisina ni Don Antonio. Ngayon din, ang utos ng boses mula sa kabilang linya, ito ay ang mayordomo at ang tono nito ay hindi nag-iiwan ng puwang para sa pagtanggi. Bumuntong hininga ng malalim si Eli. Isinuot niya ang kanyang puting uniforme na kahit luma na ay plansado ng maayos. Sa bawat hakbang niya patungo sa pangunahing bahagi ng bahay, nararamdaman niya ang pagbigat ng kanyang dibdib. May kung anong masamang kutob ang bumabalot sa kanya kasing dilim ng ulap sa labas. Pagpasok niya sa malaking pasilyo, sinalubong siya ng lamig na nanggagaling sa aircon at ang amoy ng mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng lumang kahoy. Ang mga dingding ay napapalamutian ng mga larawan ng mga ninuno ng mga Montesillo na tila nakatingin sa kanya nang may paghuhusga. Nang buksan ng mayordomo ang pinto ng opisina, tumambad kay Eli ang isang eksenang hindi niya inaasahan. Sa gitna ng silid, nakaupo sa kanyang malaking silyang gawa sa katad si Don Antonio. Ang matandang lalaki ay may matalim na tingin at ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa ibabaw ng makintab na mesa. Sa isang sulok, nakaupo sa isang sofa, si Angelica, ang kaisa-isang anak na babae ng Don. Nakayuko ito at ang kanyang mga balikat ay yumuyugyog sa tahimik na pag-iyak. Ngunit ang nakakuha ng atensyon ni Eli ay ang halata ng paglaki ng tiyan nito sa ilalim ng suot na maluwang na bestida. Sa kabilang banda naman ay nakatayo si Tita Pilar, ang kapatid ni Don Antonio. Nakahalukip-kip ito at may ngiting aso sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan si Eli mula ulo hanggang paa. Magandang gabi po, Don Antonio, Senyora Pilar, Ma'am Angelica. Bati ni Eli nang nakayuko. Ang boses niya ay mahina at puno ng paggalang. Hindi sumagot si Don Antonio agad. Hinayaan niyang lumipas ang ilang sandali upang iparamdam kay Eli ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay itinapon niya ang isang brown na folder sa ibabaw ng mesa. Dumulas ito at huminto mismo sa harapan ni Eli. Buksan mo, utos ng Don. Nanginginig ang mga kamay ni Eli nang abutin niya ang folder. Sa loob nito ay mga resibo. Mga resibo mula sa ospital kung saan nakakonfine ang kanyang ina na may malubhang sakit sa bato. Ang halaga ay nakakahilo, isang halagang hindi niya kayang kitain kahit magtrabaho siya ng 10 taon. Bayad na ang lahat ng iyan, sabi ni Don Antonio. Ang boses niya ay malamig, walang bahid ng awa o kabaitan. Pati na ang dialysis ng nanay mo para sa susunod na 2 taon. Nanlaki ang mga mata ni Eli. Tumingin siya sa matanda, puno ng pagtataka at pasasalamat, ngunit may halong takot. Don Antonio, hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Habang buhay po akong maglilingkod sa inyo. Huwag kang magpasalamat agad, binata. Singit ni Tita Pilar. Ang boses nito ay matinis at puno ng lason. Walang libre sa mundong ito, lalo na sa pamilyang Montesillo. May kapalit ang bawat sentimo. Tumingin si Don Antonio kay Angelica na mas lalong yumuko at tinakpan ang mukha ng kanyang mga palad. Buntis si Angelica. Direktang sabi ni Don Antonio. At ang ama ng bata ay isang walang kwentang lalaki na tinanggal ko na sa landas natin. Ngunit ang problema ay ang kahihiyan. Ang pangalan ng mga Montesillo ay hindi pwedeng madungisan ng isang iskandalo ng pagbubuntis sa labas ng kasal.
Nagsimulang kumabog ng mabilis ang puso ni Ili. Ano po ang kinalaman ko dito, senyor? Tumayo si Don Antonio at naglakad palapit kay Eli. Ang anino ng matanda ay tumakip sa liwanag ng ilaw. Kailangan ni Angelica ng asawa. Isang asawa na malinis ang pangalan, walang sabit at higit sa lahat isang asawa na kaya kong kontrolin. Hinawakan ni Don Antonio ang balikat ni Eli nang mahigpit, tila ba dinudurog ang buto nito. Ikaw ang napili ko, Eli. Ngayong gabi papakasalan mo ang anak ko. Pakiramdam ni Eli ay binuhusan siya ng malamig na tubig. Napaatras siya ng bahagya. Po, Don Antonio, isang hamak na driver lang po ako. At saka, may kasintahan po ako sa probinsya. Labag po ito sa Diyos at sa batas ng tao. Tumawa ng mapakla si Tita Pilar. Ang Diyos? Nasaan ang Diyos mo nung naghihingalo ang nanay mo at wala kang pambili ng gamot? Kami ang sumagot sa buhay ng nanay mo, Eli. Utang na loob mo sa amin ang bawat hininga niya ngayon. Hindi ko po kaya. Sagot ni Eli, ang boses niya ay basag na. Tumingin siya kay Angelica, umaasang magsalita. Ito umaasang ipagtatanggol siya nito. Ngunit nanatiling tahimik ang dalaga, nakakulong sa sarili niyang mundo ng pagdurusa. Nagbago ang timpla ng mukha ni Don Antonio, nawala ang pagpapanggap na mahinahon. Bumalik siya sa kanyang mesa at may kinuha pang isang papel. Kung tatanggihan mo ang alok ko, Eli, meron akong ibang regalo para sa'yo, sabi ni Don Antonio habang iwinawagayway ang papel. Ito ay isang warrant of arrest. Madali kong mapapalabas na ninakawan mo ako. Alam mo naman kung gaano kabilis kumilos ang mga pulis kapag ako ang nag-utos. Makukulong ka at ang nanay mo, ipatitigil ko ang lahat ng suporta sa ospital. Sa tingin mo, tatagal pa siya ng 1 linggo kung wala ang tulong ko. Napaluhod si Eli. Ang bigat ng banta ay dumurog sa kanyang tuhod. Ang imahe ng kanyang inang nakaratay sa kama, maputla at mahina ang pumuno sa kanyang isipan. Ito na ba ang kabayaran ng pagiging mahirap? Ang mawalan ng karapatang humindi? Parang awa niyo na po. Pagmamakaawa ni Eli, ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga mata. Huwag niyo pong idamay ang nanay ko. Kung gayon pumili ka, mariing sabi ni Don Antonio. Ang dignidad mo o ang buhay ng nanay mo. Muling nagsalita si Tita Pilar. Lumapit ito kay Angelica at marahas na hinawakan ng babaan ng dalaga upang iangat ang mukha nito. Tingnan mo siya, Eli. Maganda naman ang pamangkin ko, mayaman. Hindi ka lugi. Ang kailangan mo lang gawin ay pirmahan ng kontrata ng kasal at magpanggap na ama ng bastadong ito. Winaksi ni Angelica ang kamay ng kanyang tiyahin. Tumingin siya kay Eli. Ang mga mata ni Angelica ay pula at magapunon ng paghingi ng tawad at desperasyon. Sa sandaling iyon, nakita ni Eli na pareho lang silang biktima sa kwartong ito. Pareho silang nakatali sa leeg ng kapangyarihan ni Don Antonio. Ang kulog sa labas ay dumagundong ng malakas na nagpayanig sa mga bintana ng opisina. Dahan-dahang tumayo si Eli. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Alam na niya ang sagot. Wala siyang pagpipilian. Ang kanyang prinsipyo at pangarap ay kailangang isakripisyo sa altar ng kaligtasan ng kanyang ina. Tinatanggap ko po, bulong ni Eli. Ang boses niya ay halos hindi marinig. Parang huling hininga ng isang taong sumuko na sa laban. Napangiti si Don Antonio, isang ngangiting walang init. Mabuti. Nasa labas na ang pari. Huwag nating sayangin ang oras. Sa gabing iyon, sa gitna ng bagyo, ibinenta ni Eli ang kanyang kaluluwa, hindi sa dyablo, kundi sa isang amang handang gawin ang lahat para sa huwad na karangalan. Ang maluwang na sala ng mansyon ay mabilis na binago upang maging isang pansamantalang altar. Ang mga antigong muebles ay itinabi sa gilid at isang mahabang mesang natatakpan ng puting tela ang inilagay sa gitna. 2 malalaking kandila ang nagbibigay ng kakarampot na liwanag
habang ang chandelier sa itaas ay sadyang pinatay upang hindi makatawag ng pansin sa labas. Nakasuot si Eli ng isang barong Tagalog na halatang luma na at medyo naninilaw sa kwelyo. Ipinahiram ito sa kanya ng mayordomo at bagamat malinis naman masikip ito sa kanyang malalapad na balikat na sanay sa pagbubuhat ng mabibigat. Pakiramdam niya ay isa siyang aktor sa isang dulang trahedya. Suot ang costume na hindi kanya gumaganap ng papel na hindi niya ginusto. Sa kabilang banda, si Angelica ay nakasuot ng isang simpleng puting bestida na abot hanggang tuhod. Wala itong palamuti, walang kinang. Ang tanging palamuti niya ay ang belo na tumatakip sa kanyang mukha. Ngunit kahit ang manipis na tela ay hindi kayang itago ang pamamaga ng kanyang mga mata at ang pamumutla ng kanyang mga labi. Ang kanyang tiyan na bumabakat sa damit ay tila isang mabigat na pasanin na humihila sa kanya pababa. Dumating ang pari si Father Sioson, isang lalaking may bilugan na tiyan at pawisang noo. Kilala ito ni Eli bilang paring madalas tumanggap ng donasyon mula kay Don Antonio. Hindi ito tumingin sa mata ni Eli o ni Angelica. Binuksan nito ang kanyang Biblia nang mabilisan, tila ba nagmamadali siyang matapos ang transaksyon bago pa magbago ang ihip ng hangin. Magsimula na tayo. Utos ni Don Antonio habang nakatayo sa gilid, hawak ang isang baso ng whiskey. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, parang nanonood lang ng isang business deal na isinasara. Si Tita Pilar ay nakaupo sa isang silyon sa di kalayuan. May hawak na pamaypay na marahang ikinakampay kahit malamig naman ang simoy ng hangin. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang sinusuri si Angelica. Tingnan mo nga naman, bulong ni Pilar na sapat lang para marinig ng lahat. Ang prinsesa ng mga Montecillo ikakasal sa isang draper sa gitna ng gabi. Kung buhay lang ang nanay mo, Angelica, siguradong mamamatay siya ulit sa kahihiyan. Napayuko si Angelica. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang damit hanggang sa mamuti ang kanyang mga knuckles. Gusto sanang magsalita ni Eli. Gusto niyang sabihin na tama na. Pero ang banta ni Don Antonio kanina ay sariwa pa sa kanyang isipan. Ang buhay ng kanyang ina ay nasa mga kamay ng mga taong ito. Sinimulan ng pari ang seremonya. Ang kanyang mga salita ay mabilis at walang puso. Wala ang mga pangaral tungkol sa pag-ibig at pagsasama. Direkta ito sa punto, parang nagbabasa lang ng listahan ng mga bilihin. Ang tunog ng ulan sa bubong ay sumasabay sa mabibigat na paghinga ni Angelica. Bawat kulog ay nagpapatalon sa kanya sa gulat. Ikaw, Elias Santos, sabi ng pari, hindi man lang inaangat ang tingin mula sa libro. Tinatanggap mo ba si Angelica Montecillo bilang iyong legal na asawa sa hirap at ginhawa sa sakit at kalusugan? Tumingin si Elisa Cruz na nakapatong sa mesa. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang nanginginig na dibdib. Opo, Father, tinatanggap ko po. At ikaw, Angelica Montecillo, baling ng pari sa babae. Bago pa man makasagot si Angelica, muling nagsalita si Tita Pilar. Tumayo ito at naglakad palapit sa kanila. Kunwari ay inaayos ang bulaklak sa mesa, pero ang sadya niya ay mang-insulto. Siguraduhin mong sasagot ka ng oo, Hija, sabi ni Pilar, nang may ngiting puno ng lason. Wala nang ibang tatanggap sa isang babaeng may bit-bit na souvenir mula sa kung kani-kaninong lalaki. Pasalamat ka at may isang hampas lupang pumulot sa'yo. Humikbi si Angelica. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang kanyang mga balikat ay nanginig. Pilar, tumahimik ka. Saway ni Don Antonio, pero ang tono niya ay walang diin. Hindi niya talaga pinipigilan ng kapatid. Hinahayaan niya itong saktan si Angelica bilang bahagi ng parusa. Sinasabi ko lang ang totoo. Kuya, depensa ni Pilar. Ayokong isipin niya na ang kasal na ito ay isang premyo. Ito ay parusa sa pagiging malandi. Sa puntong yon, parang may naputol na pisi sa loob ni Eli.
Hindi siya mayaman, hindi siya makapangyarihan, pero pinalaki siya ng kanyang ina na may respeto sa kababaihan. Ang makita ang isang buntis na babae na tinatapakan ng sarili niyang kadugo ay hindi niya kayang tiisin. Nang akmang hahakbang si Angelica palapit sa pari para sumagot sadya at pasimpleng inapakan ni Tita Pilar ang mahabang laylayan ng belo ni Angelica. Bumuntong hininga si Angelica nang maramdaman ang paghatak sa kanyang ulo. Nawalan siya ng balanse. Ang kanyang katawan na mabigat dahil sa pagbubuntis ay humapay patalikod. Ang tunog ng pagaspas ng tela ay narinig sa buong kwarto. Angelica, sigaw ni Eli. Sa isang iglap kumilos si Eli. Hindi bilang isang draper kundi bilang isang lalaki. Mabilis niyang sinalo si Angelica bago pa man ito bumagsak sa matigas na sahig na gawa sa nara. Ang kanyang mga braso ay mahigpit na pumulupot sa likod at braso ng dalaga, inililigtas. Hindi lang si Angelica, kundi pati na rin ang batang nasa sinapupunan nito. Nanlaki ang mga mata ni Tita Pilar. Hindi niya inaasahan ang bilis ng kilos ni Eli. Inalalayan ni Eli si Angelica na tumayo ng maayos. Nanginginig ang buong katawan ng babae. Ang mukha ay namumutla sa takot at kahihiyan. Dahan-dahang tinanggal ni Eli ang belo mula sa pagkakabuhol sa sapatos ni Tita Pilar. Ang pinong tela ay napunit ng bahagya lumilikha ng tunog na parang pusong nawasak. Pagkatapos tumingin si Eli kay Tita Pilar. Wala siyang sinabing salita. Pero ang kanyang mga matang sanay, sa hirap sanay sa gutom at sanay sa pang-aapi, ay nagliyab sa galit. Tinitigan niya ang matandang babae ng diretso isang bagay na bawal gawin ng isang katulong sa kanyang amo. Sa tinging iyon, ipinarating niya ang isang mensahe. Subukan mong saktan siya ulit at kalilimutan kong senyora ka. Natigilan si Pilar. Napalunok siya at bahagyang umatras, tila nasindak sa tapang ng draper. Bumaling si Eli kay Angelica. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Ayos ka lang ba, ma'am? Tumango si Angelica habang tumutulo ang luha, hindi makapaniwala na ang taong binayaran para pakasalan siya ay siya ring taong sumalo sa kanya. Ituloy niyo na, Father, sabi ni Eli nang hindi tumitingin kay Don Antonio. Gusto na naming matapos ito. Nagmamadaling tinapos ng pari ang seremonya. Kung gayon, idinedeklara ko kayong mag-asawa. Walang palakpakan, walang halikan. Tanging ang lagaslas ng ulan at ang mabigat na paghinga ng mga tao sa loob ang maririnig. Lumapit si Don Antonio at inabot ang isang folder na naglalaman ng marriage contract. Pirmahan niyo yan. Pagkatapos umakyat na kayo sa kwarto. Ayokong makita ang mga pagmumukha niyo hanggang bukas ng umaga. Kinuha ni Eli ang mamahaling ballpen. Mabigat ito sa kanyang kamay. Pumirma siya Elias Santos. Sa tabi nito nanginginig na pumirma si Angelica. Sa papel na yon ang kanilang mga pangalan ay magkatabi, pero ang kanilang mga puso ay milya-milya ang layo sa isa't isa. Umalis na kayo, utos ni Don Antonio habang tumatalikod. Tila tapos na ang isang nakaka-stress na transaksyon sa negosyo. Inalalayan ni Eli si Angelica paakyat sa malaking hagdanan. Habang naglalakad sila, narinig pa nila ang boses ni Tita Pilar sa ibaba. Sayang ang lahi natin, kuya. Hinaluan ng dugo ng alipin. Huminto sandali si Angelica. Masakit ang mga salitang iyon. Pero naramdaman niya ang kamay ni Eli sa kanyang siko banayad na umaalalay, hindi humihila, hindi nandidiri. Huwag mo na silang pakinggan. Bulong ni Eli. Magpahinga ka na. Nang makapasok sila sa kwarto, isinara ni Eli ang pinto ng dahan-dahan. Ang tunog ng trangka ay tila nagsara din sa mundo ng pang-iinsulto sa labas. Pero sa loob ng 4 na sulok na yon, nagsimula ang bago at tahimik na digmaan sa pagitan ng 2 taong pinagtagpo ng tadhana at pinaghiwalay ng paniniwala. Ang kwarto ng bagong kasal ay ang pinakamalaki sa mansyon ng mga Montesillo. Dati itong kwarto ng namayapang asawa ni Don Antonio at ngayon ay pinalamutian ito ng mga bagong kurtina at sapin sa kama
na gawa sa sutla. Ang hangin ay amoy lavender, pilit na tinatabunan ang amoy ng luma at alikabok ng nakaraan. Pumasok si Angelica nang una ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at pagod. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinatanggal ang belo na tila naging kadena sa kanyang leeg kanina. Umupo siya sa gilid ng malaking kama. Ang kanyang tingin ay nakapako sa sahig na gawa sa makintab na nara. Sumunod si Ailey, maingat na isinara ang pinto sa likuran niya. Ang tunog ng trangka ay tila nagkulong sa kanila sa isang hawla ng ginto. Tumayo siya malapit sa pinto, hindi alam kung saan ilulugar ang sarili sa kwartong ito, na puno ng karangyaan na hindi niya kailanman inakala na mapupuntahan niya. "Bakit ka pa nandito?" Basag ni Angelica sa katahimikan. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matalimpuno ng hinanakit. Napatingin si Eli sa kanya. "Ma'am Angelica, dito po ako pinatulog ni Don Antonio. Wala po akong ibang mapupuntahan." Tumayo si Angelica nang biglaan ang kanyang muka ay namumula sa galit. "Huwag mo akong tawaging ma'am, asawa mo na ako sa papel. Hindi ba yan naman ang gusto niyo, di ba? Ang makuha ang pangalan ng mga Montesillo? Hindi po ganun yun." Tanggi ni Eli pero pinutol siya agad ni Angelica. "Magkano?" tanong ni Angelica habang lumalapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Magkano ang ibinayad ni Papa sa'yo para pakasalan ng isang katulad ko, isang babaeng buntis sa ibang lalaki?" Yumuko si Eli. Ang sakit ng paratang ay tumagos sa kanyang dibdib. "Wala po akong tinanggap na pera para sa sarili ko. Ang nanay ko po, nasa ospital siya. Si Don Antonio lang po ang makakatulong sa kanya." Siyempre." Mapait na tawa ni Angelica. "Ang nanay mo, ang pamilya mo, palaging may dahilan, di ba? Pero sa huli pera pa rin ang dahilan kung bakit ka nandito. Pare-pareho lang kayong lahat. Ikaw, si Papa, si Tita Pilar. Lahat kayo ginagamit niyo ako para sa sarili niyong kapakanan." Kumuha si Angelica ng isang unan mula sa kama at ibinato ito kay Ailey. Tumama ito sa dibdib ni Ailey pero hindi siya gumalaw. Nanatili siyang nakatayo, tinatanggap ang galit ng babaeng alam niyang nasasaktan lang. "Lumayas ka sa kama ko," sigaw ni Angelica. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong galit at iyak. "Doon ka sa sahig matulog. Hindi ka karapat-dapat na tumabi sa akin." Pinulot ni Eli ang una na nahulog sa sahig. Tumingin siya kay Angelica nang diretso sa mata. Sa kabila ng masasakit na salita, nakikita niya ang takot at lungkot sa likod ng galit nito. Ang babaeng ito ay nawalan ng lahat ng pag-ibig ng kalayaan at ng respeto sa sarili sa loob lang ng ilang oras. "Opo," mahinahong sagot ni Eli. "Doon po ako sa sahig matutulog. Huwag po kayong mag-alala." Naglakad si Eli patungo sa cabinet at kumuha ng isang manipis na kumot. Inilatag niya ito sa sahig malayo sa kama, malapit sa bintana, kung saan tanaw ang hardin na binabayo ng ulan. Pagkatapos kinuha niya ang kanyang lumang rosaryo mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Humiga si Angelica sa kama, tinalikuran si Ellie. Ang kanyang katawan ay nakadantay sa isang malaking unan, yakap-yakap ang kanyang tiyan na parang ito na lang ang natitirang kakampi niya sa mundo. Ang mga luha ay patuloy na umaagos sa kanyang pisngi, bumabasa sa mamahaling punda ng unan. Sa sahig, lumuhod si Ellie. Sa dilim ng kwarto ang tanging liwanag ay nanggagaling sa kidlat na paminsan-minsang gumuguhit sa langit. Sinimulan niyang dasalin ang rosaryo. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw ng walang tunog. Ipinagdarasal niya ang kanyang ina, ang kanyang sarili, at higit sa lahat, ang babaeng umiiyak sa kama at ang sanggol na nasa sinapupunan nito. Lumipas ang ilang oras, ang ulan ay humina na naging ambon na lang na humahalik sa bintana. Nagising si Angelica sa gitna ng gabi dahil sa uhaw. Ang kanyang lalamunan
ay tuyo mula sa kakaiyak. Nang bumangon siya, nakita niya si Eli na nakaupo pa rin sa sahig na kasandal sa dingding tulog na hawak ang rosaryo. Tinitigan niya ang lalaki. Sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita niya ang kapayapaan sa mukha nito. Wala ang kasakiman o ang pagiging tuso na inaasahan niya mula sa isang taong pumayag sa ganitong kasunduan. Ang nakikita niya ay pagod-pagod ng isang taong nagtatrabaho ng marangal, pagod ng isang anak na nag-aalala sa magulang. Bumaba si Angelica sa kama at dahan-dahang lumapit kay Eli. Kumuha siya ng isang basong tubig mula sa mesa at uminom. Nang ibabalik niya ang baso, hindi niya sinasadyang nasagi ang lampara. Nagising si Eli sa tunog ng pagkabasag. Mabilis siyang napadilat at tumayo alerto. "Ma'am, ano pong nangyari? May masakit po ba?" Nakita niya si Angelica na nakatayo, hawak ang kanyang tiyan, nakatingin sa kanya nang may halong gulat at hiya. Sa paanan nito ay ang mga bubog ng nabasag na baso. Wala, mabilis na sagot ni Angelica, sabay talikod para itago ang kanyang mukha. "Nadulas lang sa kamay ko. Huwag mo akong intindihin." Agad na lumapit si Eli, ngunit huminto siya ng ilang hakbang ang layo para bigyan ng espasyo ang dalaga. "Huwag po kayong gumalaw. Baka matapakan niyo ang bubog. Ako na po ang magliligpit." Lumuhod si Eli at isa-isang pinulot ang malalaking piraso ng salamin gamit ang kanyang mga kamay. Wala siyang walis o pandakot sa kwarto, kaya't nagtiyaga siyang gamitin ang gilid ng isang lumang magasin na nakapatong sa mesa para ipunin ang maliliit na pira-piraso. Habang pinapanood siya ni Angelica, napansin niya ang gaspang sa mga kamay ni Eli, mga kamay na sanay sa trabaho, puno ng kalyo at maliliit na hiwa. Ito ang mga kamay na nagmamaneho para sa kanyang ama, araw-araw nagbubuhat ng mga gamit. At ngayon, ito rin ang mga kamay na naglilinis ng kanyang kalat nang walang reklamo. "Bakit?" tanong ni Angelica. Sa mahinang boses, halos hindi madinig sa gitna ng katahimikan ng madaling araw. Tumingala si Eli, hawak ang mga bubog sa kanyang palad. "Po, bakit ka pumayag?" ulit ni Angelica. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. "Alam mong hindi kita mahal. Alam mong anak ito ng ibang lalaki. Alam mong ginagamit ka lang ni Papa. Bakit mo tinanggap ang ganitong buhay, Eli? Hindi ba masakit sa pride mo bilang lalaki?" Bumuntong hininga si Eli. Tumayo siya at itinapon ang mga bubog sa basurahan sa sulok. Pagkatapos humarap siya kay Angelica. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko bilang isang katulong. Tumingin siya bilang isang tao, kapantay ng babaeng nasa harapan niya. "Masakit po," pag-amin ni Eli. "Sobra. Pero mas masakit po ang mawalan ng nanay dahil lang sa wala akong pera." Naglakad siya palapit sa bintana at tumingin sa labas kung saan nagsisimula nang sumikat ang araw. Ang liwanag ay tumama sa kanyang mukha, nagbibigay diin sa pagod at determinasyon sa kanyang mga mata. "At isa pa," dagdag ni Eli, "hindi lang naman po ako ang biktima dito. Kayo rin, Ma'am Angelica. Pareho tayong nakakulong sa kagustuhan ni Don Antonio. Kung tatanggihan ko ito, baka mas malala pa ang gawin niya sa inyo. Baka ipakasal kayo sa iba na mas masama ang ugali, o baka itago kayo sa probinsya habang buhay." Natigilan si Angelica. Hindi niya naisip iyon. Sa kanyang galit at awa sa sarili, nakalimutan niyang may puso rin pala ang taong nasa harapan niya. Isang pusong marunong umunawa sa kabila ng kanyang sariling paghihirap. "Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin," patuloy ni Eli. "Pero hanggat nandito ako, ipinapangako ko, hinding-hindi ko kayo sasaktan at hinding-hindi ko pababayaan ang bata." Naramdaman ni Angelica ang init sa kanyang mga pisngi. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Ito ang unang beses na may nagmalasakit sa kanya at sa kanyang anak nang walang hinihinging kapalit maliban sa kaligtasan ng sarili itong ina.
Bumalik si Angelica sa kama at humiga tinalikuran ulit si Ellie. Pero sa pagkakataong ito, hindi nagalit ang nararamdaman niya, kundi isang kakaibang uri ng respeto at marahil isang maliit na pag-asa na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Salamat! Bulong niya sa unan, sapat lang para marinig ng hangin. Sa kabilang banda ng kwarto, ngumiti ng mapait si Eli. Bumalik siya sa kanyang higaan, sa sahig niyakap ang kanyang sarili, laban sa ginaw ng umaga. Sa pagitan nila ay may isang malaking kama at isang mundong puno ng pagkakaiba. Pero sa gabing iyon nagsimula nang mabuo ang isang tulay ng pagkakaunawaan na gawa sa bubog at luha. Lumipas ang ilang buwan at ang tiyan ni Angelica ay kapansin-pansin ng lumaki. Kasabay nito ang paglaganap ng mga tsismis sa loob at labas ng mansyon na parang apoy na kumakalat sa tuyong talahiban. Alam ng lahat na nagpakasal si Angelica sa Draper, pero ang bersyon na pinalabas ni Don Antonio ay isang kwento ng tunay na pag-ibig na hindi napigilan ng pagkakaiba ng estado sa buhay. Isang gabi nagkaroon ng hapunan sa mansyon. Dumalo ang ilang malalapit na kaibigan ni Don Antonio at mga business partners, kasama na rin si Tita Pilar na laging present sa bawat okasyon para mag-obserba at manghusga. Nakaupo si Eli sa tabi ni Angelica. Suot niya ang isang barong na mas maayos kaysa noong kasal, pero ramdam pa rin niya ang tingin ng mga bisita na parang sinusuri kung karapat dapat ba siya sa posisyong yon. Si Angelica naman ay tahimik na kumakain ang kanyang mga mata, ay nakatutok lang sa kanyang pinggan, iniiwasan ang pakikipagtitigan kahit kanino. Napakaswerte mo naman, Angelica, sabi ng isang ginang na puno ng alahas sa katawan. Biruin mo ang isang Draper ay naging prinsipe ng buhay mo. Parang sa teleserye lang. Nagtawanan ang mga bisita ng mahina, pero ang tawa ni Tita Pilar ay matinis at puno ng panguuyam. Oo nga naman, sang-ayon ni Pilar, habang hinihiwa ang kanyang steak ng mariin. Kaya lang sa teleserye kadalasan ay may twist sa huli. Minsan ang prinsipe ay nagiging palaka kapag nalaman na ang prinsesa ay may dalang bagahe. Tumingin si Pilar sa tiyan ni Angelica nang makahulugan. Huminto si Angelica sa pagsubo. Ang kanyang kamay na hawak ang tinidor ay nanginig. Alam niyang pinariringgan siya ng kanyang tiyahin tungkol sa bata. Alam niyang alam ni Pilar ang totoo at ginagamit ito para saktan siya sa harap ng ibang tao. Tita Pilar, saway ni Don Antonio sa mahinang boses pero hindi sapat para patigilin ang kapatid. Bakit kuya patuloy ni Pilar na tila nag-e-enjoy sa reaksyon ng pamangkin? Sinasabi ko lang na hindi lahat ng fairy tale ay may happy ending. Lalo na kung ang simula ay puno ng kasinungalingan. Di ba, Ellie? Masarap ba ang buhay mayaman kapalit ng pag-ako sa responsibilidad ng iba? Namutla si Ellie. Ang dugo niya ay umakyat sa kanyang ulo. Tinitigan niya si Pilar. Ang matandang babae ay nakangisi, naghihintay na mapaya siya o si Angelica. Excuse me po, sabi ni Eli ng mahinahon, pero ang kanyang boses ay may diin. Ang asawa ko po ay buntis. Hindi makakabuti sa kanya ang stress. Asawa? Tumawa ng malakas si Pilar. Huwag mo kaming lokohin, Eli. Alam nating lahat kung bakit ka nandito. Bayad ka. Isang biniling asawa para takpan ang dumi ng pamilyang ito. At ang batang yan, sino ba ang ama niyan? Siguradong hindi ikaw dahil ang dugo ng mga Montisillo ay hindi humahalo sa putik. Sa sandaling iyon, hindi na nakapagpigil si Angelica. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigil ay tumulo na. Napatayo siya na bangga ang mesa at tumakbo palabas ng dining room patungo sa hardin. Angelica, tawag ni Eli. Humarap si Eli kay Tita Pilar. Ang galit na kanina pa niya kinikimkim ay sumabog na. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Pero ang kanyang kilos ay nagsalita ng mas malakas kaysa sa anumang salita. Hinawakan ni Eli ang kanyang baso ng tubig. Ang kanyang mga knuckles ay namuti sa higpit ng hawak. Tinitigan niya si Pilar. Nang diretso sa mata, isang tingin na nagsasabing,
Sobra na. Bago pa man makapagsalita ulit si Pilar, ibinagsak ni Ailey ang baso sa mesa ng malakas. Ang tunog ng kristal na tumama sa mamahaling kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi ito nabasag, pero ang tubig ay tumalsik sa mukha at damit ni Tita Pilar. Natigilan ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Pilar habang tumutulo ang tubig sa kanyang make-up. "Bastos ka ni," sigaw ni Pilar. "Anong ginawa mo?" "Pasensya na po," sabi ni Eli sa malamig na boses. "Nadulas lang sa kamay ko, gaya ng pagkadulas ng dila niyo kanina." Pagkatapos tumingin siya kay Don Antonio. "Don Antonio, iginagalang ko po kayo bilang ama ng asawa ko. Pero bilang asawa niya, hindi ko hahayaang bastusin siya ng kahit sino sa pamamahay na ito. Kahit pa kadugo niyo." Walang imik si Don Antonio. Nakatitig lang siya kay Ellie, tila gulat sa ipinakitang tapang ng driver. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya si Eli hindi bilang isang sunod-sunurang empleyado, kundi bilang isang lalaking may prinsipyo. Tumalikod si Eli at sinundan si Angelica sa labas. Naabutan niya si Angelica sa may fountain, nakaupo sa bench at umiiyak. Ang kanyang mga balikat ay yumuyugyog sa bawat hikbi. "Ma'am Angelica," tawag ni Eli nang malumanay. Nag-angat ng tingin si Angelica. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. "Bakit mo ginawa yon? Bakit mo siya kinalaban? Baka palayasin ka ni Papa. Baka mawalan ka ng trabaho. Ang nanay mo." Umupo si Eli sa tabi niya, pero nag-iwan ng sapat na distansya bilang respeto. "Hindi po mahalaga kung mawalan ako ng trabaho," sagot ni Eli. "Ang mahalaga ay naipagtanggol ko kayo. Wala pong karapatan ng sinuman na tawaging putik ang anak niyo. Ang bata ay walang kasalanan. At kayo, wala rin kayong kasalanan na nagmahal kayo." Natigilan si Angelica. Sa loob ng maraming buwan, sinisisi niya ang sarili. Pakiramdam niya ay isa siyang malaking pagkakamali. Pero ngayon, may isang taong nagsasabi sa kanya na hindi siya masama na karapat-dapat siyang ipagtanggol. "Eli," bulong ni Angelica. "Salamat." Sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagbago ang tingin ni Angelica kay Eli. Hindi na ito isang driver lang. Hindi na ito isang biniling asawa. Siya ay isang kakampi, isang kaibigan. At marahil, sa paglipas ng panahon ay magiging higit pa roon. Sa loob ng mansyon na natiling tahimik ang hapagkainan, si Tita Pilar ay nagpupuyos sa galit habang pinupunasan ang kanyang mukha, pero walang sino man ang nagtangkang magsalita. Dahil sa gabing iyon, napatunayan ng isang driver na ang tunay na dangal ay hindi nasusukat sa yaman o apelido, kundi sa tapang na ipagtanggol ang tama. Lumipas ang ilang linggo matapos ang insidente sa hapunan, at ang tensyon sa pagitan ni Eli at Tita Pilar ay nanatiling mataas. Gayunpaman, sa loob ng kwarto ni na Eli at Angelica, nagkaroon ng tahimik na kasunduan. Si Eli ay patuloy na natutulog sa sahig, pero ngayon ay may sarili na siyang unan at kumot na ibinigay ni Angelica. Minsan nagiiwan pa ito ng prutas o gatas sa mesa para sa kanya bago matulog. Isang hapon, inutusan si Eli ni Don Antonio na linisin ang lumang library sa dulo ng pasilyo sa ikalawang palapag. Ito ang kwartong madalang pasukin ng sinuman, puno ng alikabok at amoy ng mga lumang libro. Habang nagwawalis si Eli sa ilalim ng isang malaking estante ng mga libro, napansin niya na ang isang tabla ng sahig ay maluwag. Umangat ito nang bahagyan ng matapakan niya. Curious, yumuko siya at sinubukang iangat ito gamit ang dulo ng kanyang walis. Sa ilalim ng tabla, may isang maliit na espasyo. At sa loob nito, may nakatagong isang metal na kahon na kinakalawang na. Kinuha ni Eli ang kahon. Mabigat ito. Ang kandado ay lumana at madaling nasira ng pihitin niya. Nang buksan niya ito, tumambad sa kanya ang mga lumang litrato, sulat at ilang dokumento. Kinuha niya ang pinakaibabaw na litrato. Ito ay litrato ng isang batang lalaki,
na nakangiti, karga-karga ng isang lalaking kamukha ni Don Antonio pero mas maamo ang mukha. Sa likod ng litrato, may nakasulat na pangalan Daniel, 1,900 at 75. Nanlaki ang mga mata ni Eli. Daniel. Ito ang pangalan ng lalaking minahal ni Angelica, ang ama ng batang dinadala nito. Binuksan niya ang isa sa mga nakatuping papel. Ito ay isang birth certificate. Nakalagay dito na si Daniel ay anak sa labas ng kapatid ni Don Antonio, ang namayapang si Don Ramon. Ibig sabihin, pinsan ni Angelica si Daniel, hindi kalahating pinsan. Pero bakit ito itinatago? Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Nakita niya ang mga sulat mula kay Daniel para kay Angelica na hindi kailanman na ipadala. Mga sulat na puno ng pagmamahal at pangako na babalik siya. At higit sa lahat, may isang dokumento na nagpapatunay na si Daniel ang tunay na tagapagmana ng kalahati ng hasyenda at kumpanya ng mga Montecillo ayon sa huling habilin ni Don Ramon bago ito mamatay. Nanginig ang mga kamay ni Eli, kaya pala galit na galit si Don Antonio kay Daniel, hindi lang dahil mahirap ito o dahil nabuntis nito si Angelica, kundi dahil si Daniel ay isang banta sa kapangyarihan ng Don. Ang pagpapakasal kay Angelica sa isang Draper ay paraan para ilayo si Daniel at burahin ang anumang koneksyon nito sa pamilya. Anong ginagawa mo? Napatalon si Eli sa gulat. Sa pintuan nakatayo si Angelica. Ang kanyang mukha ay maputla, nakahawak sa hamba ng pinto para suportahan ang sarili. Ma'am Angelica, nautal na, sabi ni Eli habang mabilis na tinatago ang kahon sa likod niya. Naglilinis lang po ako. Lumapit si Angelica. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kamay ni Eli. Ano yang tinatago mo, ipakita mo sa akin. Wala nang nagawa si Eli. Dahan-dahan niyang inabot ang kahon kay Angelica. Kinuha ni Angelica ang kahon at umupo sa isang silya. Isa-isa niyang tiningnan ang mga laman nito. Nang makita niya ang litrato ni Daniel, napahagulgol siya. Daniel, bulong niya habang hinahaplos ang mukha sa litrato. Akala ko iniwan mo na ako. Akala ko totoo ang sinabi ni Papa na pera lang ang habol mo. Binasa niya ang mga sulat. Ang mga luha ay pumatak sa papel, pinupudpod ang tinta ng mga salitang, "Mahal na mahal kita, Angelica. Babalik ako. Huwag kang maniwala sa kanila." Lahat ng ito, sabi ni Angelica sa pagitan ng mga hikbi, lahat ng ito ay kasinungalingan. Niloko ako ni Papa. Niloko niya tayong lahat. Tumayo si Eli at lumapit sa kanya. Ma'am, delikado po ang mga dokumentong yan. Kung malalaman ni Don Antonio na nasa atin ito. Wala akong pakialam, sigaw ni Angelica. Ang kanyang mukha ay puno ng puot. Siya ang sumira sa buhay ko. Siya ang naglayo sa akin kay Daniel. At ngayon alam ko na kung bakit. Tumingin siya kay Eli, ang mga mata ay nag-aapoy. Tulungan mo ako, Eli. Tulungan mo akong hanapin si Daniel. Tulungan mo akong ibunyag ang katotohanan. Natigilan si Eli. Alam niyang malaking gulo ito. Alam niyang manganib ang buhay nila. Pero nang makita niya ang sakit at determinasyon sa mukha ni Angelica, naalala niya ang sarili niyang ina na nagdusa dahil sa kawalan ng katarungan. Opo, ma'am, sagot ni Eli ng matatag. Tutulungan ko kayo. Kahit anong mangyari. Sa sandaling iyon, ang library na puno ng alikabok ay naging saksi sa isang bagong alyansa. Hindi na lang sila mag-asawa sa papel. Sila ay magkasama sa isang misyon, ang paghahanap ng katarungan sa ilalim ng bubong ng kasinungalingan. Itinago nila ang kahon sa ilalim ng kama ni Angelica sa isang lugar na hindi iisipin ni Don Antonio na halughugin. At sa gabing iyon, habang natutulog si Angelica, nayakap ang litrato ni Daniel, nagdasal si Eli na sana ay magkaroon sila ng lakas na harapin ang bagyong parating. Dahil alam niya sa oras na lumabas ang katotohanan ito, hindi lang ang mansyon ang ngayanig,
kundi ang buong pundasyon ng pamilya Monticello. Ang buong mansyon ay nakabalot sa dilim dahil sa brownout na dulot ng isang bagyong nagngangalang Yolanda. Ang mga kandila ay nagkalat sa pasilyo nagbibigay ng anino na sumasayaw sa dingding. Sa labas ang hangin ay humahagulgol na parang isang babaeng nagdadalamhati. Sa kwarto ni Angelica, ang katahimikan ay binasag ng kanyang daing. Napahawak siya sa kanyang tiyan habang nakahiga. Ang sakit ay biglang dumating matindi at walang babala. Aray, sigaw niya. Eli. Mabilis na bumangon si Eli mula sa kanyang higaan sa sahig. Ma'am Angelica, ano pong nangyayari? Manganganak na ako. Nanlaki ang mga mata ni Eli. Agad siyang tumakbo palabas ng kwarto para tumawag ng tulong. Pero wala ni isang tao sa pasilyo. Ang mga katulong ay nasa kani-kanilang quarters dahil sa bagyo. Bumalik siya sa loob at binuhat si Angelica. Kailangan na po nating pumunta sa ospital. Kapit lang po kayo. Ellie, masakit. Umiiyak na, sabi ni Angelica habang nakakapit sa leeg ni Eli. Binuhat niya ito pababa ng hagdan. Ang bawat hakbang ay mabigat at madulas dahil sa tubig na pumapasok mula sa bintana. Pagdating nila sa garahe, nakita niyang baha na ang daan. Ang lumang kotse ni Don Antonio ay hindi aandar sa ganitong taas ng tubig. Wala pong sasakyan, sabi ni Eli puno ng panik. Eli, please! Bulong ni Angelica na mimilipit sa sakit. Ayokong mawala ang anak ko. Parang awa mo na. Tumingin si Eli sa paligid. May nakita siyang isang lumang tricycle na nakaparada sa gilid ng garahe. Ito ang ginagamit ng hardinero. Walang pag-aalinlangan isinakay niya si Angelica sa sidecar. Kumuha siya ng trapal para takpan ito at protektahan si Angelica mula sa ulan. Kumapit po kayo ng mahigpit. Pinaandar niya ang motor. Ang ingay nito ay tila lumaban sa hangin. Sinugod nila ang baha at dilim. Ang bawat lubak sa daan ay nagpapadaing kay Angelica at bawat daing ay tumutusok sa puso ni Eli. Pagkatapos ng mahabang oras ng pakikipagbuno sa bagyo, nakarating sila sa pinakamalapit na ospital. Basang-basa si Eli nang buhatin niya si Angelica papasok sa emergency room. Tulong manganganak na ang asawa ko, sigaw niya. Agad na lumapit ang mga nurse at inasikaso si Angelica. Isinakay ito sa stretcher at dinala sa delivery room. Naiwan si Eli sa labas nanginginig sa ginawa't takot. Makalipas ang ilang oras lumabas ang doktor. Congratulations! Sabi nito habang tinatanggal ang maskara. Lalaki ang anak niyo. Malusog siya pero kailangan pa niyang manatili sa incubator dahil premature siya ng ilang linggo. Nakahinga ng maluwag si Eli. Salamat po sa Diyos. Kamusta po si Angelica? Nagpapahinga na siya. Pwede niyo na siyang puntahan maya-maya. Habang naghihintay si Eli sa labas ng nursery, may narinig siyang ingay sa reception area. Kailangan ko siyang makita. Anak ko yon. Sigaw ng isang lalaki. Napalingon si Eli. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang lalaking payat gusgusin at basang-basa rin sa ulan. Nakikipagtalo ito sa guard. Sir, bawal po pumasok kung hindi kayo kamag-anak. Sabi ng guard. Ako ang tatay. Ako si Daniel. Natigilan si Eli. Daniel, ang lalaking nasa litrato, ang tunay na ama ng bata. Lumapit si Eli. Sandali lang po. Tumingin ang guard at si Daniel kay Eli. Kilala ko po siya. Sabi ni Eli sa guard, papasukin niyo po siya. Gulat na gulat si Daniel nang makita si Eli. Sino ka? Ako si Eli. Sagot niya ng mahinahon. Ang asawa ni Angelica. Namuo ang galit sa mukha ni Daniel. Ikaw ang pinalit sa akin. Ikaw ang kasabwat ni Don Antonio. Hindi po iling ni Eli. Napilitan lang din po ako. Pero hindi yun ang mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay ligtas na nanganak si Angelica. At may anak na kayo, lalaki. Nawala ang galit sa mukha ni Daniel
at napalitan ng luha. Anak ko, totoo ba? Opo, turo ni Eli sa salamin ng nursery. Ayun po siya. Lumapit si Daniel sa salamin. Nakita niya ang munting sanggol na natutulog sa loob ng incubator. Ang kanyang mga kamay ay napahawak sa salamin, tila gustong hawakan ng anak. Anak ko, bulong ni Daniel habang umiiyak. Patawarin mo ako kung wala ako sa tabi ng nanay mo noong ipinanganak ka. Pinanood ni Eli ang eksena mula sa likod. May kirot sa kanyang dibdib pero alam niyang ito ang tama. Ito ang pamilyang pinaghiwalay ng kasinungalingan. Biglang bumukas ang elevator. Mula rito ay lumabas si Don Antonio kasama ang ilang bodyguard at si Tita Pilar. Anong ginagawa ng hampas lupang yan dito? Sigaw ni Don Antonio nang makita si Daniel. Napalingon si Daniel. Ang kanyang mukha ay nagdilim sa galit nang makita ang matanda. Ikaw, sigaw ni Daniel habang sumusugod kay Don Antonio. Ikaw ang sumira sa buhay namin. Mabilis na hinarang ng mga bodyguard si Daniel. Hinawakan nila ito sa magkabilang braso. Bitawan niyo ako. Pumalag si Daniel. Hayop ka, Antonio. Ibalik mo ang mana ko. Ibalik mo ang pamilya ko. Itapon niyo sa labas ang basurang yan. Utos ni Don Antonio nang walang emosyon. Teka lang po. Sigaw ni Eli habang humaharang sa pagitan ni Daniel at ng mga bodyguard. Huwag niyo po siyang saktan. Karapatan po niyang makita ang anak niya. Tumabi ka dyan, Eli. Banta ni Don Antonio. O pati ikaw ay idadamay ko. Hindi po ako aalis. Matigas na sabi ni Eli. Asawa ko po si Angelica, pero siya ang ama ng bata. At hindi ko hahayaang ipagkait niyo sa kanya ang karapatang yon. Sa unang pagkakataon, nakita ng lahat ang tapang ni Eli. Hindi na siya ang driver na yumuyuko. Siya ay isang lalaking naninindigan para sa katotohanan. Nagkatinginan sila ni Daniel. Isang tingin ng pasasalamat mula sa ama at isang tingin ng pag-unawa mula sa asawa. Sa gitna ng ospital, sa harap ng nursery, kung saan natutulog ang inosenteng sanggol, nagsimula na ang tunay na laban. Hindi na lang ito tungkol sa mana o apelyido. Ito ay tungkol sa pagiging ama. Ang katahimikan ng pasilyo ng ospital ay nabasag ng tensyon. Sa gitna ng koridor nakatayo si Don Antonio na napapalibutan ng kanyang mga bodyguard. Sa harap nila hinarang ni Eli ang daan upang protektahan si Daniel na ngayoy hawak ng dalawang malalaking lalaki. Ang mga mata ni Don Antonio ay nanlilisik sa galit habang si Tita Pilar naman ay nakatayo sa gilid, nakangisi, na tila nasisiyahan sa palabas. Bitawan niyo siya. Sigaw ni Eli, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong palapag. Wala kayong karapatang saktan siya dito. Tumabi ka, Eli. Mariing utos ni Don Antonio. Huwag mong kalimutan kung sino ang nagpapakain sa'yo at nagpapagamot sa nanay mo. Isang salita ko lang, puputulin ko ang lahat ng tulong sa pamilya mo. Natigilan si Eli. Ang banta ay tumama sa kanyang pinakahinang punto. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid nanginginig sa pagpigil ng galit. Tumingin siya kay Daniel na ngayon ay may pasa na sa pisngi dahil sa pagpupumiglas. Huwag mo akong intindihin, Eli. Sabi ni Daniel nang may hirap. Gawin mo ang tama para sa nanay mo. Sanay na akong lumaban mag-isa. Ngunit sa halip na tumabi, mas lalong pinatatag ni Eli ang kanyang tayo. Hindi, Don Antonio. Hindi niyo ako matatakot ngayon. Dahil alam ko na ang totoo. Alam ko na ang tungkol sa mana ni Daniel. Alam ko na ang tungkol sa kasalanan niyo kay Don Ramon. Nanlaki ang mga mata ni Don Antonio. Ano? Maging si Tita Pilar ay napatigil sa pagpaypay. Ang nangisi sa kanyang muka ay napalitan ng gulat. Alam ko na po ang lahat. Patuloy ni Eli ang kanyang boses ay mas matapang na ngayon. Ang mga dokumento sa ilalim ng sahig sa library, ang birth certificate, ang last will and testament, nasa akin na po ang mga kopya.
Sinungaling, sigaw ni Don Antonio. Wala kang ebidensya. Subukan niyo po akong saktan o ang pamilya ko, banta ni Eli, at ipapadala ko ang mga dokumentong yun sa media at sa korte. Sisiguraduhin kong malalaman ng buong Pilipinas kung paano niyo ninakawan ang sarili niyong pamangkin. Namutla si Don Antonio. Ang kanyang kapangyarihan ay biglang naglaho sa harap ng katotohanang hawak ng isang hamak na driver. Sa gitna ng komprontasyon, bumukas ang pinto ng delivery room. Inilabas si Angelica na nakasakay sa wheelchair, akay-akay ng isang nurse. Ang kanyang mukha ay maputla at pagod, pero nang makita niya si Daniel, nabuhayan siya ng loob. Daniel, tawag niya ng mahina. Napalingon si Daniel. Nang makita niya ang babaeng mahal niya, nakalimutan niya ang sakit ng katawan. Angelica! Nagpumigla si Daniel mula sa mga bodyguard. Sa pagkakataong ito, hindi na siya pinigilan ni Don Antonio. Ang matanda ay masyadong natulala sa revelasyon ni Eli. Tumakbo si Daniel palapit kay Angelica at lumuhod sa harap ng wheelchair nito. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga at hinalikan ito ng paulit-ulit. Ang mga luha ay tumulo sa kanilang mga pisngi. "Patawarin mo ako, Angelica. Umiiyak na," sabi ni Daniel. "Patawarin mo ako kung wala ako sa tabi mo." "Nandito ka na," sagot ni Angelica habang hinahaplos ang mukha ni Daniel. "Ang mahalaga, nandito ka na." Tumingin si Angelica kay Eli at ngumiti ng may pasasalamat. "Salamat, Eli." Tumangulang si Eli. Alam niyang ito ang tamang gawin kahit pa nangangahulugan ito ng panganib para sa kanya. "Umalis na kayo." Utos ni Don Antonio sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. "Umuwi na tayo." "Pero kuya," protesta ni Tita Pilar. "Sabi ko, umuwi na tayo." Sigaw ni Don Antonio. Tumalikod ang matanda at naglakad palayo kasunod ang kanyang mga alipores. Alam niyang talo siya sa gabing ito, pero alam din ni Eli na hindi pa tapos ang laban. Ito ay simula pa lang ng mas malaking digmaan. Nang makaalis na ang mga kontrabida, naiwan sina Eli, Daniel at Angelica sa pasilyo. Ang nurse ay tahimik na nanonood, hindi alam kung ano ang gagawin. "Ella," sabi ni Daniel habang tumatayo, "hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Iniligtas mo kami." "Wala yon," sagot ni Eli. "Gawin niyo lang po ang tama para sa anak niyo. Siya ang pinakamahalaga ngayon." Inabot ni Daniel ang isang brown envelope kay Eli. "Ito ang mga orihinal na dokumento na nakuha ko mula sa bangko kanina bago ako pumunta dito. Ipinagkatiwala ko ito sa iyo. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko ngayon." Kinuha ni Eli ang envelope. "Makakaasa po kayo. Babalik ako bukas kasama ang abogado." Pangako ni Daniel kay Angelica. "Kukunin ko kayo ng bata. Lalayo tayo dito. Bubuo tayo ng pamilya na malayo sa kasamaan nila." Tumango si Angelica puno ng pag-asa. "Maghihintay ako." Hinalikan ni Daniel ang noo ni Angelica bago nagpaalam. "Mahal na mahal kita." Pinanood ni Eli si Daniel na maglakad palayo. May kung anong bigat sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Tila ba ito na ang huling beses na makikita nila ang lalaking iyon? "Eli amo," tawag ni Angelica. "Okay ka lang ba?" Tumingin si Eli sa kanya at ngumiti ng pilit. "Opo ma'am, okay lang po ako. Magpahinga na po kayo. Babantayan ko po kayo at ang baby." Sa gabing iyon sa loob ng kwarto ng ospital, habang natutulog si Angelica at ang sanggol hindi mapakali si Eli. Hawak niya ang envelope na ibinigay ni Daniel. Ang nilalaman nito ay ang susi sa kalayaan ni na Angelica at Daniel at ang katapusan ng paghahari ni Don Antonio. Pero sa likod ng kanyang isipan, naroon pa rin ang takot. Takot sa kung ano ang kayang gawin ng isang desperadong tao para mapanatili ang kapangyarihan. Umaga na nang magising si Angelica. Ang sikat ng araw ay sumisilip sa kortina ng ospital, ngunit sa halip na magdala ito ng pag-asa, tila ba may dalang masamang balita ang liwanag na yon.
Si Eli ay nakaupo sa silya sa tabi ng kama, gising na gising, at halatang hindi natulog buong gabi. Hawak pa rin niya ang envelope na ibinigay ni Daniel. "Elise," tawag ni Angelica sa mahinang boses. "Nakausap mo na ba si Daniel?" Sabi niya, babalik siya ngayong umaga kasama ang abogado. Tumingin si Eli sa kanya. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng lungkot. Hindi siya makasagot agad. Ang bigat ng balitang dala niya ay parang bato sa kanyang lalamunan. "Ma'am," panimula ni Eli, "may tumawag po kanina sa cellphone ko. Pulis po." Kinabahan si Angelica. "Bakit, anong nangyari? Nahuli ba siya ni Papa?" Umiling si Eli. Lumapit siya sa kama at hinawakan ng kamay ni Angelica ng mahigpit. "Ma'am, kailangan niyo pong magpakatatag para sa baby. Sabihin mo na." Sigaw ni Angelica, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. "Naaksidente po ang sasakyan ni Sir Daniel kagabi," sabi ni Eli ng diretsahan. Bumangga po sa isang truck sa highway. Dead on arrival po siya sa ospital. Nanlaki ang mga mata ni Angelica. Ang mundo niya ay biglang tumigil. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na tumusok sa kanyang puso. Hindi totoo yan. Kakausap ko lang sa kanya kagabi. Nangako siya na babalikan niya kami." Nagsimulang umiyak si Angelica ng malakas. Ang kanyang mga hagulgol ay pumuno sa kwarto. Gusto niyang tumayo, gusto niyang tumakbo papunta kay Daniel, pero pinigilan siya ng dextrose na nakakabit sa kanyang braso at ng panghihina ng kanyang katawan. "Ma'am, tama na po. Makakasama po sa inyo." Pag-alo ni Eli habang niyayakap siya para pakalmahin, "Pinatay nila siya," sigaw ni Angelica sa gitna ng iyak. "Alam ko pinatay siya ni Papa, hindi aksidente. Yon. Pinatay nila ang ama ng anak ko." Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Don Antonio kasama si Tita Pilar at ilang pulis. Ang mukha ng matanda ay seryoso, pero sa mga mata nito ay wala kang makikitang lungkot. "Anong ingay ito?" tanong ni Don Antonio sa malamig na boses. "Ikaw duro ni Angelica sa kanyang ama. Ikaw ang may gawa nito? Masaya ka na ba? Patay na si Daniel. Wala na ang kaisa-isang taong nagmamahal sa akin ng totoo." Lumapit si Don Antonio sa kama. "Huwag kang magbintang ng walang ebidensya, Angelica. Aksidente ang nangyari. Lasing ang driver ng truck. Wala kaming kinalaman dyan." "Sinungaling," sigaw ni Angelica. Kumuha siya ng baso ng tubig sa mesa at ibinato ito kay Don Antonio. "Lumayas ka dito. Mamamatay tao ka." Umilag si Don Antonio, pero natapunan pa rin siya ng tubig sa kanyang mamahaling Amerikana. "Pilar, tawagin mo ang doktor. Bigyan niyo ng pampakalma ang anak ko. Nagwawala na siya." "Opo, kuya," sagot ni Tita Pilar. Habang lumalabas ng kwarto, may ngiting tagumpay sa kanyang mga labi. Akmang lalapit si Don Antonio para sampalin si Angelica upang patahimikin ito, pero mabilis na humarang si Eli. Hinawakan niya ang braso ng matanda ng mahigpit. "Huwag niyo po siyang sasaktan," sabi ni Eli sa matigas na tono. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Namatayan na nga po ang anak niyo, dadagdagan niyo pa ng sakit ng katawan." "Bitawan mo ako, Eli," utos ni Don Antonio. "Wala kang karapatang pigilan ako sa pagdidisiplina sa anak ko." "May karapatan po ako," sagot ni Eli. "Ako ang asawa niya sa papel na pinapirmahan niyo. At bilang asawa, tungkulin kong protektahan siya mula sa kahit sino, kahit sa sarili niyang ama na walang puso." Itinulak ni Eli si Don Antonio palayo. Napaurong ang matanda at muntik ng matumba kung hindi siya nasalo ng bodyguard. "Tandaan mo ito, Eli," banta ni Don Antonio habang inaayos ang kanyang damit. "Pagbabayaran mo ang ginawa mo ngayon. At ikaw, Angelica, maghanda ka dahil sa ayaw at sa gusto mo uuwi ka sa mansyon at susundin mo ang lahat ng utos ko." Tumalikod si Don Antonio
at lumabas ng kwarto, kasunod ang mga pulis na tila walang nakita. Naiwan sina Eli at Angelica. Niyakap ulit ni Eli ang umiiyak na babae. "Pangako, ma'am," bulong ni Eli. "Hindi po matatapos dito ang lahat. Pagbabayaran nila ang ginawa nila kay Sir Daniel. Hawak ko ang ebidensya at gagamitin natin to para makamit ang hustisya." Umiyak lang si Angelica sa balikat ni Eli. Sa araw na yon namatay ang isang bahagi ng kanyang puso kasama ni Daniel. Pero sa abo ng pagdadalamhati, may isinilang na bagong apoy ang apoy ng paghihiganti. Ang mansyon ng mga Montesillo ay nagmistulang sementeryo ng mga buhay na patay. Nakabalik na si Angelica mula sa ospital, ngunit ang kanyang katawan lamang ang naroon. Ang kanyang kaluluwa ay tila naiwan sa libingan ni Daniel. Si Don Antonio naman ay nagpatuloy sa kanyang buhay na parang walang nangyari, nag-oorganisa ng mga salo-salo at nakikipagpulong sa mga politiko, habang si Tita Pilar ay abala sa pagpapakalat ng tsismis na nabaliw si Angelica dahil sa postpartum depression. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, may niluluto na plano sina Eli at Angelica. Ang envelope na ibinigay ni Daniel bago ito mamatay ay naglalaman ng mga bank records, emails at recording ng mga usapan na nagpapatunay na si Don Antonio ang nag-utos na sabotahihin ang preno ng sasakyan ni Daniel. Dumating ang araw ng ika-60 kaarawan ni Don Antonio. Isang marangyang piging ang inihanda sa hardin. Ang mga bisita ay nakasuot ng mga mamahaling damit, kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Sa gitna ng kasiyahan, tumayo si Don Antonio sa entablado para magbigay ng talumpati. "Mga kaibigan, salamat sa pagpunta. Ang gabing ito ay patunay ng tagumpay at pagkakaisa ng pamilya Montesillo." Habang nagsasalita siya, biglang namatay ang mga ilaw sa hardin. Ang tanging natira ay ang spotlight na nakatutok sa kanya. "Anong nangyayari?" tanong ni Don Antonio na iirita. Sa malaking screen sa likod niya na dapat ay magpapakita ng audiovisual presentation ng kanyang buhay, biglang lumabas ang isang video. Ito ay ang CCTV footage mula sa isang talyer. Nakita sa video ang isang lalaki na nagbabayad sa mekaniko. Ang lalaki ay si Buboy, ang pinagkakatiwalaang bodyguard ni Don Antonio. At ang sasakyan na inaayos, ang kotseng minamaneho ni Daniel noong gabing maaksidente ito. Nagulat ang mga bisita. Nagsimula silang magbulungan. "Ito po ba ang tagumpay na sinasabi niyo, Papa?" Lahat ay napatingin sa balkonahe ng mansyon. Nakatayo doon si Angelica, suot ang isang itim na bestida na sumisimbolo sa kanyang pagluluksa. Sa tabi niya ay si Eli, hawak ang mikropono. "Angelica?" sigaw ni Don Antonio. "Itigil mo yan. Bumaba ka dito." "Hindi na ako matatakot sa'yo." Sagot ni Angelica, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng galit. "Pinatay mo ang ama ng anak ko. Pinatay mo ang lalaking mahal ko para lang sa pera at kapangyarihan." "Sinungaling!" sigaw ni Tita Pilar habang tumatakbo paakyat ng hagdan para pigilan sila. "Huwag kayong maniwala sa baliw na yan." Pagdating ni Pilar sa balkonahe, akmang aagawin na niya ang mikropono kay Eli. Pero mabilis na kumilos si Angelica. Kinuha niya ang pitsel ng tubig na nakapatong sa mesa sa tabi niya at ibinuhos ang laman nito sa mukha ng kanyang tiyahin. "Gising na, Tita Pilar," sigaw ni Angelica habang basang-basa si Pilar. "Wala nang maniniwala sa mga kasinungalingan niyo." Natigilan si Pilar, tumutulo ang tubig sa kanyang mukha habang pinapanood ng lahat sa ibaba. Sa screen nagpatuloy ang video. Narinig ang boses ni Don Antonio sa isang recording. "Siguraduhin niyong hindi na makakarating si Daniel sa ospital. Gawin niyong mukhang aksidente." Ang katahimikan sa hardin ay nakabibingi. Ang mga bisita na kanina ay pumapalakpak kay Don Antonio, ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pandidiri at takot. Namutla si Don Antonio. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang stress at galit ay nagdulot ng matinding paninikip ng kanyang puso.
Papa! Tawag ni Angelica nang makita niyang bumagsak ang kanyang ama sa entablado. Nagkagulo ang mga tao. Ang mga waiter at bodyguard ay nagtakbuhan para tulungan si Don Antonio. Tumawag kayo ng ambulansya. Sigaw ng isang bisita. Sa itaas ng balkonahe, pinanood nina Ailey at Angelica ang pagbagsak ng higante. Walang saya sa kanilang mga mukha, tanging ang bigat ng hustisya na matagal nang inaasam. Tapos na. Bulong ni Ailey habang hinahawakan ang kamay ni Angelica. Oh, sagot ni Angelica habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Para kay Daniel. Sa gabing iyon, ang mansyon ng mga Montesillo ay hindi na simbolo ng kapangyarihan, kundi ng isang imperyong gumuho dahil sa sarili nitong kasalanan. At sa gitna ng kaguluhan, dalawang tao ang nakatayo. Hindi bilang amo at katulong, kundi bilang mga survivor ng isang digmaang walang nanalo. 5 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga Montesillo sa mismong hardin ng kanilang mansyon. Ang gabing iyon ay nag-iwan ng malalim na pilat sa pamilya, ngunit ito rin ang naging simula ng paghilom. Si Don Antonio ay nakaligtas mula sa matinding stroke, ngunit ang presyo ng kanyang buhay ay ang kanyang kalayaan at lakas. Ngayon nakakulong siya sa kanyang kwarto, nakaupo sa isang silyang de gulong at kalahati ng kanyang katawan ay paralisado. Ang lalaking dating nagmamando sa lahat ay ngayon umaasa na lamang sa tulong ng mga caregiver. Hindi siya nakulong sa rehas dahil sa kanyang kondisyon sa kalusugan at sa mga teknikalidad ng batas, ngunit ang kanyang pangalan at reputasyon ay tuluyan ng nawasak sa lipunan. Si Tita Pilar naman ay umalis ng bansa makalipas ang iskandalo. Dala ang kakarampot na perang, naisalba niya, pinili niyang magtago sa kahihihiyan kaysa harapin ang pang-aasar ng mga dati niyang kaibigan sa alta sosyedad. Samantala, sa isang probinsya sa labas ng Maynila, malayo sa ingay at intriga ng syudad, isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at bato ang nakatayo malapit sa isang maliit na eskwelahan. Sa beranda ng bahay nakaupo si Ailey habang nagbabasa ng mga lesson plan. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt at ang kanyang mukha ay maaliwalas, malayo sa pagod at takot na bumalot sa kanya noon. Isa na siyang ganap na guro sa pampublikong paaralan, isang pangarap na natupad matapos siyang pag-aralin at suportahan ng perang ibinigay ni Angelica bago sila formal na maghiwalay ng landas. Tumigil ang isang itim na SUV sa tapat ng bahay. Bumaba mula rito si Angelica, suot ang isang kaswal ngunit eleganteng damit. Ang kanyang nangiti ay payapa, walang bahid ng puot o pighati na dati niyang daladala. Sa kanyang tabi ay isang 5 taong gulang na batang lalaki tumatakbo nang mabilis papasok sa bakuran. Tito Eli. Tito Eli. Tawag ng bata, ang boses ay puno ng pananabik. Inilapag ni Eli ang kanyang mga papel at sinalubong ang bata ng isang mahigpit na yakap. Binuhat niya ito at inikot sa ere. "Kamusta ang pinakagwapong inaanak ko?" tanong ni Eli habang tumatawa. "Ang laki-laki mo na Kamukhang kamukha mo na ang Papa Daniel mo." "Nag-drawing po ako sa school kahapon," pagmamalaki ng bata. "Sabi ni Mama, ibigay ko raw po sa inyo." Kinuha ni Eli ang nakatuping papel mula sa maliit na kamay ng bata. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang makulay na drawing ng 3 tao, isang babae, isang bata, at isang lalaking may hawak na libro. Sa ibaba nakasulat ang "Thank you, Tito Eli." Naramdaman ni Eli ang init sa kanyang dibdib. Tumingala siya at nakita si Angelica na nakatayo sa may hagdanan ng beranda, nakangiti habang pinapanood sila. "Magandang hapon, Ma'am Angelica," bati ni Eli, bagamat may halong biro ang pagtawag niya rito ng Ma'am. Tumawa ng mahina si Angelica. "Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo
Nakalimutan mo na ang Ma'am Angelica na lang, Eli. Wala na tayo sa mansyon. Umupo sila sa mga silyang gawa sa ratan sa beranda, habang ang bata ay masayang nakikipaglaro sa aso ni Eli sa bakuran. Nagtimpla si Eli ng kape at inihain ito kasama ang ilang tinapay na binili niya sa kanto. "Kamusta na ang buhay dito?" tanong ni Angelica habang humihigop ng kape. "Mukhang hiyang na hiyang ka sa hangin ng probinsya." "Masaya po," sagot ni Eli ng may sinseridad. "Tahimik. Nakakapagturo ako ng mga bata, nakakatulong sa komunidad. At ang nanay ko, masaya na rin siya bago siya nawala noong nakaraang taon. Nasaksihan niyang nakapagtapos ako." Napayo ko ng bahagya si Angelica. "Sana nandoon ako nung burol ng nanay mo. Pasensya na kung naging masyadong abala ako sa pag-aayos ng kumpanya at sa kaso ni Papa." "Naiintindihan ko po," ngiti ni Eli. "Ang mahalaga na gawa niyo ang tama. Nabalitaan ko na ibinigay niyo ang malaking bahagi ng shares ng kumpanya sa isang foundation para sa mga naulila. Masaya siguro si Sir Daniel kung nasaan man siya ngayon." Tumingin si Angelica sa malayo sa direksyon kung saan naglalaro ang kanyang anak. "Ginawa ko lang kung ano ang nararapat. Ang yaman na nanggaling sa panloloko ay hindi kailanman magbibigay ng kapayapaan. Gusto kong lumaki ang anak ko na malinis ang pangalan na walang bitbit na sumpa mula sa nakaraan." Nagkaroon ng komportableng katahimikan sa pagitan nila. Walang ilangan, walang pilit na pag-uusap. Sila ay 2 taong pinagbuklod ng isang trahedya, nagkasama sa isang huwad na kasal at lumabas mula rito bilang tunay na magkaibigan. Matapos ang insidente sa kaarawan ni Don Antonio, nagkasundo silang ipawalang bisa ang kanilang kasal. Naiintindihan ni Angelica na may sariling buhay na dapat buuin si Eli, at alam din ni Eli na ang puso ni Angelica ay mananatiling pag-aari ni Daniel. Ang kanilang paghihiwalay ay puno ng respeto at pasasalamat. "Eli," basag ni Angelica sa katahimikan. Lumingon siya kay Eli, ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng malalim na pasasalamat. "Hindi ko yata nasabi sa iyo ng maayos noon. Pero salamat. Salamat dahil sa lahat ng taong pwedeng bilhin ni Papa. Para maging asawa ko, ikaw ang napili niya. Kung ibang tao ang nandoon, baka tuluyan na akong nabaliw. Niligtas mo ako." Umiling si Eli. "Hindi po ako ang nagligtas sa inyo, Angelica. Kayo ang nagligtas sa sarili niyo noong pinili niyong lumaban para kay Daniel at sa anak niyo. Ako, naging tulay lang po ako." Ngumiti si Angelica at inabot ang kamay ni Eli. Pinisil ito ng marahan. Isang pisil ng 2 magkaibigang nagkakaintindihan kahit walang maraming salita. "Uuwi na kami," paalam ni Angelica nang magsimulang lumubog ang araw. Tinawag niya ang kanyang anak na tumakbo palapit kay Eli para magmano at yumakap muli. "Balik po kami ulit, Tito Eli," sigla ng bata. "Hihintayin ko kayo," sagot ni Eli habang ginugulo ang buhok ng bata. Pinanood ni Eli ang pag-alis ng sasakyan hanggang sa mawala ito sa paningin niya. Ang kalangitan ay nagkukulay kahel at lila, isang magandang pagtatapos sa isang mahabang araw. Huminga ng malalim si Eli. Wala na ang mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Wala na ang takot, ang utang na loob na sumasakal at ang pagpapanggap. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang tumuntong siya sa mansyon ng mga Montesillo, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Pumasok siya sa loob ng kanyang maliit na bahay, handa nang harapin ang bukas, hindi bilang isang alipin ng pagkakataon, kundi bilang isang taong may hawak ng sarili niyang tadhana.